Bagong kagamitang pang-edukasyon para sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralan. Yan ang handog ng pamahalaan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City. Maraming salamat sa ating DepEd Secretary, Secretary Sani Angara, sa kanyang pagpakilala. At good morning, boys and girls. Mabuti kayo, sabi ko, nung namimigay ako nitong tablet, sabi ko, anong grade kayo? Anong grade kayo? Anong grade kayo? Grade 5? Grade 10 na? Nung nakatira pa kami dito sa San Juan, wala kami mga tablet. Bakit ngayon mabuti pa kayo? Pero napakahalaga niyan, very important. At dahil kailangan talaga na ang edukasyon natin ay pagandahin natin ang sektor ng edukasyon para sa para sa ating mga kabataan. Ngunit ang una na dapat nating tugunan para maging maganda ang sistema nating edukasyon ay ang tulong na ibinibigay natin sa mga guro. Dahil alam naman natin na nasa kamay ng ating mga guro ang kagandahan ng ating education system. In other words, kung ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, nasa kamay ng ating mga guro, ang pag-asa at ang kinabukasan ng buong Pilipinas. Kaya lahat po ng tulong, mga teacher natin, lahat po ng tulong na maaari namin ibigay, binigay na po natin, ibibigay pa rin natin yung mga teachers allowance na for the last 2 years na i-release na natin lahat. At yun din, na kumuha pa tayo, dinagdagan natin ang teacher natin. At yung mga guro ay ang pinangako ko nung nakaraang taon, nung nakaraang zona, ay walang magre-retiro na teacher 1 mula ngayon. Kaya na-promote na ang ating mga guro. Sa ating mga kabataan, ay gamitin ninyo lahat itong mga dala namin at lahat ng tulong na binibigay natin sa ating mga presidential scholars, pagbutihan ninyo. At ito, ang kagaya po, nandun po yung mga ibang presidential scholar na kausap ko, ay sinabi ko sa kanila, ay pakinabangan nila yung ating scholarship na fund na binigay sa kanila upang sila ay maging handa pagdating ng panahon na sila na ang mga leader ng ating bansa, ng leader sa gobyerno, leader sa negosyo, leader sa lahat ng bagay. Sila na rin na magiging teacher, sila lahat ng bagay ay kailangan handa na ang ating kabataan. And that's why binibigyan natin, tinutugunan natin ng gusto, binibigyan natin ng diin na pagandahin ang educational system. Ngunit, alam ko naman, dahil ito ang ginawa po natin dito ay nagtulungan ang national government at saka ang local government. At maraming magagawa ang local government at national government kapag nagsasama, magandang coordination ng national government at saka local government. Ngunit dito lang yata sa San Juan nakita ko lahat ng public school na estudyante may rubber shoes. Yung iba may tablet, pero ngayon lang ako nakita may rubber shoes at saka yung hard hat. Kaya congratulations sa ating mga local officials sa kanilang magandang trabaho at sa kanilang pagtugon sa education, pagtugon sa ating mga estudyante, sa ating mga guro upang pagandahin ang ating educational system para tayo lahat ay handa para sa kinabukasan, na magandang kinabukasan para sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya boys and girls, enjoy your new toys, pero hindi lang laruan yan. Makalaking maitutulong yan para sa inyong pag-aaral. Kaya yung isang bata, tinatanong kung wala pa hindi pa niya, hinahanap niya yung password. Bibigay sa inyo yung password, huwag kayong mag-alala. Kung hindi pa kayo nakapaglagay ng password, tuturuan kayo kung paano mamili kayo. Isipin na ninyo kung ano ilalagay ninyong password. Yung madali ninyong maalala. Huwag para hindi niyo makalimutan. Pero huwag niyo ipapakita doon sa iba kasi bubuksan nila kung ano-ano ilalagay doon sa tablet ninyo. Alam na niyo yun.
mas kabisado ninyo yan kaysa sa amin. Sanay na sanay kayo dyan. Kaya gamitin ninyo na mabuti. At mag-aral kayong mabuti para maganda ang kinabukasan ninyo, para maganda ang kinabukasan ng mga pamilya ninyo, para maganda ang kinabukasan ng ating bansa. Nasa kamay po ninyong lahat. Boys and girls, thank you very much and study hard. Be good. Follow your teacher and be happy. Thank you. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating inihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga estudyante at mga bisita. Inihiling din po natin sa ating mga estudyante at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Sir Arnold, maganda nga po yung naging mensahe ng ating Pangulo, no? Yes, Kasi Ms. Kat. binigyan niya ng pagpapahalaga yung holistic approach para tugunan nga po yung learning gaps dito sa bansa. Na nasabi nga po ng ating Pangulo na panagkaroon talaga ng effective collaboration between the local government or the city government sa national government, malaki talaga po yung magagawang pagbabago, lalo na sa ating education system. Kayo, sir, bilang isang guru, sir, nabanggit kasi ng ating Pangulo yung expanded career progression na sa DepEd, sa mga guro natin sa pampublikong paaralan. Do you feel na malaki nga po yung pagbabago na ibinibigay po ng ating pamahalaan, ng mga programa para sa education po? Yes, Ms. Kat. So yung ECP na tinatawag, talagang ramdam na namin at napakinabangan na namin. So simula last year hanggang ngayon ay patuloy pa rin po ang ganitong programa ng ating pamahalaan. So sabi nga ng ating Pangulo, walang teacher 1 na magre-retire. So lahat po ay nagsiangat na po ang posisyon ng mga teachers, At sa pati magand- ang mga school heads. At saka maganda rin kasi yun, sir, kasi parang tumataas po yung moral ng ating mga guro. At syempre, yung mga guro, nakadepende lang yung mga estudyante natin kung ano yung mga itinuturo ng ating mga pampublikong guro para sa kanila. Yes, tama yan, Ms. Kat. So kami talaga, nung lumabas ang ganitong programa, talaga nagkaroon pa kami ng sigla. Lalo naming pinagbutihan ang aming pagtuturo dahil sa programang ito. Active po ng paaralan po. Yes po, kasi nga po ito ay isa ng DepEd order, so kailangan talagang sumunod lahat ng public and private school. Whether we like it or not, kailangan pong sumunod tayo dito. Kasi sabi ko nga po kanina, isa na po itong batas. At eto nga po, nakita natin ang Pangulong Bongbong Marcos ay pupuntahan niya naman ang 105 bagong Pilipinas Presidential Scholars ng San Juan. Sila po ay kasalukuyang gumagawa o ng orientation po. Yes, Ms. Kat. So papalapit na po ang ating Pangulo sa kinaroroonan ng ating 105 scholars po ng ating presidente. So nandyan na po. At syempre, ang pondong pinagkukunan nila ay mula sa socio-civil project funds ng pamahalaan na ibinababa para sa mga bawat barangay sa bansa. At syempre, kung saan ang Alright, pondo it's po our nito turn, ay guys. 200,000 pesos po. Kalahati nito, 100,000 pesos, ay inilalaan sa mga fourth year college students na malapit na mag-graduate ngunit nakakaranas ng financial problem. So bawat scholar ay makakatanggap ng 20,000 pesos bilang financial assistance. So syempre din kasi pag magpo-fourth year ka, ang daming mga thesis, daming mga Ang daming bayarin bayaran. din. Oo. So syempre, magandang may ganitong programang ibinababa ang ating pamahalaan. Ayun na nga po, nakapasok na ating Pangulo sa kinaroroonan ng ating mga scholars. Nako, thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning sa ating mga presidential scholar. At bubutit papaliwanag ko lang, kaya kami nandito, tinitingnan namin dahil nagbukas ng eskwelahan and we are looking to make sure that everything is going well. At nandito kayo. Ngayon, tawag sa inyo mga presidential scholar dahil kayo ang naging beneficiary nung aming programa
na ibinababa ang pondo sa ating mga local government. In your case, it is to the barangay. Ang ginawa natin, I'm sure nasabi na rin sa inyo, but I will explain it again. Sa bawat barangay, nagbaba kami ng tigda 200,000 piso for the barangay officials to use. But ang request lang namin sa mga barangay officials, yung kalahati nun, yung 100,000, mamili sila ng 5 na scholar na tutulungan sa kanilang barangay. So, each scholar, out of 5 scholars, 100,000 ang kanilang budget, 5 kada barangay, bawat barangay, 5 ang napipiling scholar. Kayo yun. And that's why you have become the presidential scholars, because this is a fund that comes from us, from the Office of the President. We have designated it as the Socio-Civic Development Fund, Programs Fund. So, yan ang scheme natin. And ang sinabi lang namin ay mamili kayo yung mga estudyante na malapit nang magtapos. Pero baka hindi magtatapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever reason. Kung ano man, patulungan natin para naman makapagtapos, magkaroon na ng diploma. And that is how we, that's the way that we picked the presidential scholars. And so that is the opportunity that we have provided for every barangay. So there are about 42,000 plus barangays in the Philippines. So in the whole Philippines, gagawin namin ito sa buong Pilipinas. So sa buong Pilipinas, over 200,000, there will be over 200,000 of you presidential scholars, which is so important. And the reason na sinasabi namin na napakahalaga nito ay lagi nating iniisip, ilang beses nyo nang narinig, ang kinabukasan ng ating bansa ay ang ating kabataan. Totoong-totoo yan. And we have seen it over and over and over again all the way throughout history.